Nako, dumating na ang kinakatakutan nila dito na mangyayari no sa June 4. Senator Marcoleta itinalaga bilang ni SP na bilang subcommittee ng Blue Ribbon Chairman no. Nasa 'di ba si Pia Cayetano po ang Blue Ribbon Chairman ngayon. No, pero naglagay ng subcommittee, ibig sabihin siya ang mamangasiwa, siya ang mangunguna. Parang ganito rin 'yon, parang si Pia din to kumbaga siya ang malawakang investigasyon, ipapatawag niya lahat na dapat ipatawag. Ito na ang kinakatakutan ng napakarami po, na talagang lahat dito ay maraming sangkot. Ito yung time na kung saan hindi nag-imbestiga si Pinky, ay lahat nakarelax. Ngayon nangangamba, kaya pinagtutulungan si Senator Marcoleta. Pinagbabala kasi si Senator Marcoleta kung ano pinagsasabi kay Senator Marcoleta na huwag kayo mag-alala, sa June 4, matatapos na ang lahat ng ito dahil malalaman ng taong bayan kung sino talaga ang sangkot sa flood control issue na to. No? At ito, pumalag si One Bull. Ha? Halatang halata. Ba't ka pumalag, One Bull? Anong merok? Ha? O ito sabi niya, ito sabi ni One Bull. Ha? Pakinggan nyo ang sabi ni One Bull. Ito, Tito Sen, hindi legal ang subcommittee ng Blue Ribbon. Nako, hindi legal. Ibig sabihin, illegal daw. Kwestiyon ni Senator Tito Soto ang plano ng bagong Senate Blue Ribbon Committee sa bumuo ng subcommittee para ipagpatuloy ang investigasyon sa flood control project. Ito ay matapos ihayag ni SP Cayetano na magpatuloy ang pagdinig ng Huwebes at maglabas ng notice si Senator Dante Marcoleta sa Lunes. Ayon kay Soto, hindi umano legal ang pagbuo ng subcommittee kung hindi ito ginawa sa plenaryo. Paano mag-create ng subcom na hindi sa plenary ginawa? Not legal, ani ni Soto. Dagdag pa niya, dapat umanong gawin ang hakbang sa plenaryo sa Lunes, unang maging legal ang proseso. Ayan na, sinasabi ko sa inyo. O sige, ganito. Ipalagay natin illegal yung ginawa ni Cayetano. Bakit todo palag ka? Bakit parang ayaw mo? Bakit? Ito naman makikinabang ang lahat eh. Hindi, sige, palagay natin, yung kay Bato, palagpasin natin yung kay Bato. Gagawin motion kay Bato para boto siya pamamagitan ng video conference. So, mali yun. O, pwede pa maging mali yun. I-justify natin na mali yun. Kasi nga naman, pwede talaga na mahadlangan sila pag bumoto si Bato, hindi matuloy yung palit leadership. O sige, granted, mali yun. Pero ito, para sa lahat, makikinabang. Hindi naman makikinabang si Senator Marcoleta rito. Hindi naman makikinabang si minority dito, si Lawan Bull. Wala naman pa. Ang makikinabang nito, taong bayan. Paglagay natin mali, no? Pero itong subcommittee na ginawa nila, para sa taong bayan to, mauumpisa ng investigasyon. Eh bakit parang ayaw mo? Bakit todo hadlang ka? Todo hadlang to. Bakit sabihin mong illegal eh? Hindi illegal. Ibig sabihin, meaning illegal. Oh, humahad lang na si One Bull. Bakit? Bakit yung 18 marimba na sinabi, binigyan ka na 4 na maleta? Bakit? Tanong ko lang, may katotohanan ba yun o wala? Tanong ko lang sa'yo, naniniwala ba kami doon o hindi? Dapat ba namin paniwalaan yon? Ito, sinasabi ko sa inyo, kanya-kanyang ilag na. Kanya-kanyang ilag na po. Natataranta na sila. Illegal daw ang paglalagay kay Dante Marcoleta sa BRC, isang subcon. Di ba? Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Lahat po natataranta na. Di ba? O, sa Lunes, baka may palit liderato sila, pero sana kumapit lang kayo. Mga 13 senador, huwag kayong papauto. Dito, investigasyon na to, ito po talaga ay matindi na po to. Lahat ng yan, lahat ng kaguluhan sa Senado, isa lang ang susi nito. Yung flood control issue, mapatawag lahat. Tapos lahat ng issue na to. Pero hindi natin kakalimutan syempre ang impeachment. Kung si Sara may kasalanan, i-impeach pa rin si Sara. Doon pa rin talaga mapupunta, walang problema. Pero ang susi ng problema ng bayan na to, nahanap na ni Senator Marcoleta ang susi. Di ba? At Blue Ribbon na, ginawa na siyang parang Blue Ribbon na rin siya, no? Yari kayo dito. Masayang laban to. O ito, painggan natin si Cayetano sa kanyang pahayag. Ito, nakakakilabot na pahayag ni Cayetano. I thank God for this opportunity. Mga Facebook family, mga kaibigan natin sa media, lahat ng kababayan natin, hindi lang yung mga nasa Luzon, Visayas, Mindanao, pati ang ating mga kababayan around the world, and of course, our prayers dun po sa mga kapatid natin, mga OFWs natin na nasa Middle East. Sa pagbati namin sa iyo ngayong hapon,
ay napakabigat ng mga issues ang ating pag-uusapan dahil sa puso ng ating demokrasya. We have to ask ourselves, how important is democracy to ourselves? How important? In personal. So like me, Alan, how important is democracy to you? Tayo as a nation, how important is democracy to us? So let me start with the biblical principle na nagsasabing, when the righteous rule, the people rejoice. When the wicked rule, people groan. So iba-iba pong word ang ginagamit niyan, depende sa version. Yan po ay Proverbs 29:2. Pero obvious naman po siya, di ba? Well, Alam mo kasi ganito yan, ak. Turo ko kayo, ak. Sabi nila, gagamit ka pa ng Bible words, ang sama-sama mo. Ano ka? Nakakapawi ng sama o nakakapagpalinis, tandaan mo. Walang ibang nakapagpapalinis ng kasalanan maliban sa paghingi ng tawad, ha? Ang salita ng Panginoon Diyos. Bagay na hindi nila alam yan. Palagay natin si Cayetano, pinakamasama, no? Para sa inyo, no? Masama, maraming ginagawa, no? Nagwa-Bible word siya. Ibig sabihin, napapawi yung kasalanan niya. Kahit si Abante man lang, si Abante, ha? Kahit ganun yun. Kahit maraming galit kay Abante, galit tayo kay Abante. Pero nagba-Bible word si Abante. Kahit paano pinagiging dapat ng Panginoon. Dahil nakasulat sa Biblia, mapalad ang nakikinig at bumabasa. Ibig sabihin, kahit sino ka man, maging mapalad ka. Kasi salita ng Diyos yung binabasa mo eh. Bagaman kahit may kasalanan ka, nakakapagbasa ka. Eh kesa naman ikaw, hindi ka nagbabasa ng Biblia. Hindi ka nga nagkakasala, hindi ka nagbabasa ng Biblia. Eh doon ako sa nagkakasala, nagbabasa ng Biblia. Bakit? Sabi nga ni Kristo eh, naparito ako para sa masama. Hindi para sa'yo naparito si Kristo. Kasi ikaw, kayo mga pinklawan, naparito si hindi para sa inyo naparito si Kristo kasi kayo mga ano kayo, iba sa inyo plastic. Ayaw ng Panginoong Kristo ng plastic. Kayo mga taga para sa iyo, mga mapagpaimbabaw. 'Di ba? Kahit na may kasalanan, mas okay sa kanya basta nakahingi ng tawad. Hindi lang tawad, basta kumilala. 'Di ba? Ito si Cayetano, ibig ko sabihin, kumilala siya, may Bible verse siya. 'Di ba? Isipin mo lang, magnanakaw, ililigtas ni Kristo sa katabi niya sa krus. Bakit? Kinilala siya eh. yan ay negosyo, yan ay PTA, yan ay JODA, TODA, yan po ay Congress, yan po Republic of the Philippines, yan po ay EU, yan po ay UN. When the righteous rule, people rejoice. Because pag tama ang pinaglalaban o tinanim, maganda po ang aanihin. Pero when the wicked rule, of course, malungkot ang mga tao kasi may consequence at may consequences ang paggagawa ng masama. So why am I saying this is about our democracy? Well, good governance kasi is about doing the right thing. And because men and women have their weaknesses, na-develop po yung presidential form of government at yung tinatawag na check and balance. Ibig sabihin, interdependent ang executive, ang judiciary, ang legislature, in our case, dalawang houses po to, House of Representatives and the Senate. But napaka-importante na independent ang legislative, ang judiciary from the executive. Tama, yan yung sabi ko sa independent. Para may pinaparinggan si Cayetano. Sino ba pinaparinggan niyo? Si, Mr. SP. Bakit to? Kasi may nangingialam ho, no? Nangingialam sa Senado. Hindi, okay lang, hindi naman nangingialam si President. Si President po, gusto niya lang po, ayaw niya po ng kay motion kay Senator Dante Marcoleta. Ipagtatanggol ko si President ngayon, ha? Ipagtatanggol ko si President BBM, ha? Kaya po nangialam si BBM diyan sa Senado. Dahil ayaw niya po ng motion ni kay Bato na para video teleconference, isa 'yon, 'di ba? Kaya din siya nag-speech kanina ata para sabihin na magulo ang Senado kumpara sa dati. 'Di ba? Pero mali nga rin naman talaga no, para sabi niya ni Baligod, Attorney Baligod, pangingialam ata 'yun sa tatlong branch ng executive, judiciary at legislative. 'Di ba? Kasi kung hindi, dictatorship yun. Sino pinaparinggan na naman ito? At pag may dictatorship ka, tama't mali, iuutos na lang ng iuutos to, wala nang check and balances. So,
paulit-ulit sinasabing magulo ang Senate. Hindi po. In Hindi magulo ang Senate, magulo yung nandoon sila Pinky. this administration, Walang ibang dahilan kaya gumulo ang Senate mula nang lumitaw ang flood control issue. Nagkakaroon sila ng minsan ng pag-aaway dyan, debate yon. Sila Kiko, sila dati, sila Revilla, normal yon. Normal sa Senado yon, nagkakadebate sila, interpellate, ganon, normal yon. Pero itong kagulo na to, iba to. Kasi nga, yung investigasyon sa flood control issue, ito yung pinaka big deal sa lahat. Kaya nagkakagulo lahat. from 2022, it's the first time po na nagkaroon ng majority at Senate President. Hindi lang po Senate President, yung majority na wala pong kamay ang Malacanang sa pagpili ng SP at ng mga komite. So, ibig sabihin po, I can dare say this is the first fully independent majority. Kaya, whether you talk about the 11, yung 11, or you talk about supporters nila, or you talk about some elements in the national government, like the NBI, for example, sila po ang nanggugulo because hindi sila komportable na independent ang Senado. So when we talk about check and balances, may consequences po to. So for example po, bilang check sa executive, meron pong impeachment process. So hindi pa ho kami nakakaupo or bago upo pa lang. Sinabi na po sa amin, you want to do it again for me? Tuloy mo nakalagay. So, sorry guys, I'm just asking kung okay naman yung sound. Lapit mo na. Okay. Because we're just using a cell phone and taking this opportunity to speak to all of you directly. No? So, nandun ako sa impeachment, di ba? Ang dami po. May mga bishops, may mga business groups, may mga schools. Naglabas po lahat ng mga statement na kailangan independent, kailangan impartial yung impeachment. Sabi, itong bagong majority will do many things, will manipulate, will have machinations, whatever, para itigil yung impeachment. Pero nakita niyo po, napakaayos, walang naging problema. So, yun po ang sasabihin ko sa inyo. Impartial, ibig sabihin po, base sa ebidensya, tamang proseso. May matinding sorpresa si Cayetano at si Dante sa BRC. Hintay nyo lang. Pia Cayetano, kasama si Alan Cayetano, si Senator Marcoleta. Wag na si Jinggoy kasi nakasama si Jinggoy eh. No? May matinding sorpresa sila nakaabang. Hintayin nyo. Hintayin nyo. May nakarating sa akin impormasyon pero ayokong pangunahan. May malawakang pagsabok ng impormasyon sa gagawing Blue Ribbon sa Webes. Abangan nyo to. Kaabang-abang talaga to. Higit pa ito dun sa nangyaring gulo sa Senate, sa putukan dyan sa Senate. Higit pa, pero ito, labanan ng katwiran to. Makita kayo, pasabog sa katwiran to. Ang problema po kasi sa ibang statement, nasa utak nila ay ang impartial convict na. O, ganun din sa kabila. Yung sinasabing impartial ay acquit na. Wala pa nga home trial eh. So, hintayin natin ang trial at bantayan natin araw-araw. Pero nasaan po ang sense of truth? Doon po sa mga nag-issue ng statement na ngayon nakikita nila tama ang pamamalakad at maganda at hindi issue po. Maganda po ang takbo tungo doon sa impeachment. Maganda ang schedule. Wala hong nag-statement na mali pala yung una nilang statement. Okay lang po yun. That's your right. Ang sinasabi ko lang po, kung anong itatanim nyo, lalo po yung mga namumuno ng mga eskwelahan, binabantayan kayo, gagayahin kayo ng mga bata. So dapat, pag tayo gumawa ng statement, integrity, with truth. Ganon din po, yung events na nangyari po noong Tuesday. Let me clarify hindi pa namin pinagbobotohan yung amendment sa rule na papayag po sa teleconferencing or online na pagboboto. Wala pa po kami doon. Ang pinagbobotohan pa lang ho, whether or not pag-uusapan ito. So again, to the heart of democracy, is there anything wrong with talking about changing the rules? We're not proposing murder.
We're not proposing abortion na mga per se mali na dapat hindi pag-usapan kasi ayon sa konstitusyon natin mali. Ang pinag-uusapan po natin kung sa mga panahon na ngayon, given the threat sa Senate, given the different attacks on the Senate, given the different attacks on individual members of the Senate, yung experience po namin nung minority pa kami kung paano pigilan na magbuo ng majority. Yung mga threats na tanggap namin. I'll go to that later. And in the next few days, option po ng ibang mga senador yon maglabas ng ebidensya sa mga pananakot na ginawa para hindi namin mabuo yung independent na Senado. What's my point po? Yung paulit-ulit po na sinabi ni Senator Kiko Pangilinan, paulit-ulit po na sinabi ni Senator Risa Iberos, paulit-ulit po na sinabi ni Senator Lacson, at lalong-lalo na po na sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Hindi lang po sa sessionola, sa media, at hindi lang Tuesday, even the days after. They kept on saying, bakit walang debate? Bakit hindi nila pwedeng pag-usapan yung side nila? Wala pa nga ho tayo dun. Kung nakinig lang sila, kung sila po ay tinigil nila yung drama, even after the session, and instead, try to listen to each other, the Pahiya ka ngayon dito ngayon. Kayong apat na senador, pahiya kayo ngayon. motion was to take up the amendment. Ibig sabihin, this was sponsor pa to, and then ang bawat isa ay pwede magtanong, pwede pa nga mag-amend kung tingin nilang mali. So, Hindi pa naman ito pwede pa naman sila tumutol Hindi mag-walk out ka. Bakit? Ba't ka mag-walk out? Ha? Ano ibig mo sabihin? Simpatya sa mga tao na para gusto nilang palabasin, ayaw namin to mga to, kaya ganito, kampiyan nyo kami. Simpatya yun Para ma-pressure yung majority lalo. Todo kasi yun lang kaya nilang isipin Ha? Napipressure na ang majority sa mga pagpapakulong na plunder. Gusto nila i-pressure sila ng taong bayan. Hindi naman direktang inutusan yung taong bayan na pressurein nyo sila kahit ano hindi. Gagawa sila ng eksena para pressurein yung mga majority ngayon. Ay, di ba yun ang nangyayari? Hindi naman napipressure si Senator Marcoleta. Yung mga yan, sila kahit ano, hindi naman pala Facebook yung mga yan. Mga staff lang nila nagsasabi. Di ba? Hindi naman yung katulad natin na tagal babantay sa ano, siya, busy ang mga yan. Ikaw nga lang, pag galing opisina, hindi ka makapag-Facebook na dahil busy ka Di ba? May pinapagawa pa sa yung boss mo Ito pa kaya, mga senador, hindi na bihira na buksan niya FB ng mga yan. May mga staff yan sa mga pages nila, inuutos lang yan. Eto, kamerahan mo ako, mag-live ako. Eto, i-post mo to. May mga ano yan. Di ba? I won't dwell on that, but just to say that Dati akong information officer ako dati sa City Hall. Dati ako information officer. Alam ko yan. the starting point has to be the truth. And ang problema, if you're on their side, dun sa 11, na 11 po kayo, kasi po sinasabi nila, wala silang chance na magtanong, magpaliwanag. Wala pa nga ho dun Meron chance. So sabi nila, tyranny of the majority. Hindi po. Tyranny Tulfo to. Tyranny Lacson. Tyranny Pangilinan. Tyranny Ontiveros. Kasi palakasan ng boses, imbis na we listen to one another. Senator Lacson, I respect, he stood up and says he disagrees with the rule. So yung debate is whether or not we can take up the amendment. Hindi pa natin pinag-usapan yung amendment. Alam niyo po, parang paso yan Pag nilagay mo yung seed sa isang paso, pwede mong kunin at ilipat. So, bantayan niyo po yung Senado, may tinatawag kaming change of referral. Halimbawa po, nalagay sa Committee on Public Order, tumayo yung chairman ng Committee on Justice the next day, sabi, mali ang referral doon. Kunin mo muna at ilipat dito. So, ganun po nangyari. Yung proposal ni Senator Marcoleta nandun po sa Committee on Rules at ang motion po ng acting majority leader is kunin at pag-usapan sa floor. Hindi pa ho pinag-uusapan yung merits or kung may masama o mabuti sa puntong yun. Pero sabi po nila na ang isda sa bibig na huhuli. Kaya kita niyo po nakita niyo po yung panaplano all this time. Arrestuhin, takutin, Yun. intimidate,
ang nasa majority. Yo, Cayetano, nagkatotoo yung sinabi ni Cayetano. Alam na niya eh. Di ba sinabi niya na sa inyo, bago pa lang yung pagkatapos ng 11, yung March 11, yung ito May 11 nagkagulo sa Senate, di ba sinabi niya na may palit liderato kagad na iipitin sila, tatakutin sila. Ano ba nangyayari ngayon? Either lumipat or ikukulong. Oh. So as I said, at the proper time, evidence will come out. I won't go to the merits, demerits. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty or hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat, na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag diyan ka, tutuluyan ka namin. Totoo naman eh. Di ba nangyayari ngayon? Walang aamin dito sa gantong pagkakataon. Di ba? Walang aamin sa kanila. Wala pa nga yung impeachment, ganyan na ang usapan. Ano pa kaya? So again, I've communicated this behind closed doors. I've communicated this in rooms like this with the majority, minority. I've communicated it through the social media. I've communicated this with the traditional media. Hindi kami nandito para makipag-confrontation. Hindi kami dito para magpamayan araw-araw. Inayos namin yung impeachment. Kasabay ng impeachment po, inayos namin na may legislative calendar pa rin. Meron pa rin hong pag-aayos. Bakit po? I'll talk about that maybe over the weekend. Yung kung hindi ang numbers kasi natin, parati tayo nako-confine sa 13-11, sa 12-11, di ba, sa 6-7. Kung ano-ano yung numbers eh. Ang importanteng numbers, inflation. Ang importanteng numbers, GNP, GDP. Ang importanteng numbers, productivity ng ating mga magsasaka. Ang importanteng numbers, yung dropout sa eskwelahan. Yung pagtaas ng kaso ng AIDS. Pagtaas ng teenage pregnancy. Ang dami natin kailangang pag-usapan na priorities. So, tatlo ibabalanse po natin. Yung economic crisis, where we have to talk about the quality of life. And when we talk about the quality of life, we have to talk about security. We also have to talk about drugs. When we talk about quality of life, we have to talk about education, health, jobs. Kung sapat yung kita sa taas ng mga presyo at kung may trabaho pa rin ang tao. Yung second, yung impeachment, which will start in early July. But third, is the corruption issues katulad ng flood control. So we finished a caucus over lunch and we agreed, subject to some minor discussion pa among our chairpersons and the paperwork, that a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday. Naku, ayan na. Subcommittee, ito na. Diba? Ito siya sabi natin. Naku, nadulas ka yata. Cayetano. Sana di mo na muna sinabi yan. Saka, dapat di mo muna sinabi yan. Dapat sa Monday mo na sinabi yan. O kaya malapit na mag-Webes, June 4. Kasi mapaghahandaan eh. Ayan, sumagot tuloy si Juan Bull. Sabi ni Juan Bull, illegal daw. Yung paglagay sa magkaroon ng subcommittee kay Marcoleta. Dapat din nyo po pala in-announce yan. Di ba? Sa bagay na wala na eh. Dapat pala, hindi nyo muna sinabi yan. Yan tuloy. Natatakot tuloy sila. Takot na takot tuloy lahat sila ngayon. Para ituloy na sa Thursday. Nako, Thursday, yari na kayo. Yung flood control scam hearings. Nako. Dito natin yan tignan nyo, pinagkaiba ni Pinky at ni Marcoleta. Na sinasabi nila magaling si Pinky, hindi nag-iimbestiga. Tignan nyo sinasabi nila, ano kasalanan ni Martin para bakit tatawagin? Bakit? Pag tatawagin ba may kasalanan na? Hindi ba pwede makapag-aambag siya ng mga tanungan o makakapag-ambag siya ng mga impormasyon dahil House Speaker siya dati? Kadikit niya si Saldi? Hindi ba pwede yon? Tanungin man lang? Kapag gano'n, ayaw pa tanong, isa lang ibig sabihin nun. Katumbas nun, ayaw mo magpa-hair polic. Tama ba? Ayoko ituloy. Parang gano'n. Di ba? It will be impartial and we want the whole truth and not only some truth or some true, some not true to come out. Kung makikita nyo, may conflict na kagad. Sabi ng ombudsman, tingin ko ahad lang to si Juan Bull sa si Pinky. Ahad lang sa Blue Ribbon to. Ayaw talaga nila magpaimbestiga, grabe, hinahad lang, harap-harapan talaga, garapalan, meron
mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sabi ni Senator Lacson, ito yung mga dapat hindi imbitahin. Sabi naman ni Senator Marcoleta, ito dapat imbitahin. So I'm inviting the whole public, bantayan niyo Senado, in the same manner that we are on trial when we have the impeachment. We also have to hold everyone accountable pagdating dito sa flood control. Which goes to my second point. The Committee on Public Order, doon po na-assign yung May 11 events that for us led to the May 13. And ngayon, kung sino-sino nag-iimbestiga, sabay-sabay po ngayon nag-iimbestiga, nagsistatement sa Senate. DOJ, NBI, CIDG, may PNP, may CIDG, hiwalay pa sa spokesperson ng PNP, meron pang so Ombudsman, NBI, DOJ, PNP, CIDG, DILG. Agad-agad pumayag kami sa joint with the DILG at PNP, but at one point, sila na lang. Kami ang tahimik para independent. Pero kung ano na narinig kong statement, katulad nung sa CIDG na imbestigahan daw si Robin at kami dun sa pagtakas ni Senator Bato. Mismong boss nyo na mismong DILG at PNP nagsabi na May 13, wala pa kayong hawak na warrant. Walang warrant. Wala nga sila maipakita. Si Triniling meron. Pero may karapatan ba magawak yon? Kung, si John Vic na yon, ng CIDG at CIDG ba? Si John Vic na yon, walang hawak na warrant, walang warrant. Nilalabas si Bato, sabihin mo tumakas. Paano naging takas yun? Ngayon, pwedeng tumatakas si Bato. Ang tamang word ngayon, ngayon, tumatakas si Bato sa batas nila na ICC kuno. Yun, pwede yun. Kasi nga, si Bato, may warrant na nakalagay. Pero yung araw mismo ng kaguluhan sa Senado, nung araw na yon, sasabihin mo, tumakas si Bato? Bakit tumakas? Wala nga siyang warrant. Di ba? Lumabas ng Senado. At pending pa sa Supreme Court, kung pwede nga i-serve yung warrant. So, paano naging pagtakas yun at paano naging krimen na tulungan siyang makalabas? So, kung i-investigahan nyo ang buong Senate at majority, kailangan yung investigahan ng Chief PNP at SILG. Kasi sila mismo nagsabi, wala namang warrant na i-serve. Tama. So, hindi. Basta pag pula sila, pag itim pag puti tayo, gusto nila pula sila. Pag pula tayo, gusto nila itim, puti tayo. Ginagawa nila itim, sabi niya ng Biblia, ang mapait minamatamis. Ang matamis minamapait. Yan ang kanilang ugali ngayon. Wag lang sila, yung galit nila sa mga Duterte, mapagpatuloy lang. Yung plano nila, wag mabuking sa flood control, makapagmanatili na nakatago lang. It's getting crazy. Paulit-ulit na lang kayo na magulo ang Senado. Hindi po ginugulo nyo. Let me backtrack Nung natanggal po last year si Senator Cheese Escudero, lumabas yung anyone but cheese. Anyone but cheese. Pumayag na si kanina, Senator Loren. Nung February po, iupo po namin si Senator Loren. Doon nagsimula yung mga pressure at doon po nagsimula na narinig namin na kasama sa deal yung mga kaso. Sinabi anyone but Loren. Pag upo ko naman, anyone but Cayetano. To be fair, hindi ko narinig sa Malacanang yan. Narinig ko sa mga kasama natin sa 11. And so far, since May 11 to now, what have we done but try to talk about the bigger picture? To talk about crisis, to talk about values, to talk about God in government, to talk about unity. Bakit kayo takot na yung majority na to ay gawin namin ang aming trabaho? Bakit takot na takot kayo? Hindi sa impeachment, hindi sa may mga kaso ang majority ngayon, sa Blue Ribbon ni Senator Rodante Marcoleta. Sabi niya ni Senator Rodante Marcoleta, kahit saan mo siya dalhin, gusto mo si Senator Marcoleta, kakampi nila Pinky, pwede. Pero gawin mo siya Blue Ribbon. Iimbestigahan niya ng tamang-tama. Doon sila natatakot sa gagawin ni Marcoleta. Sabihin ko sa iyo, natataranta na lahat sila. Tarantan-taranta na sila. Pinagpaplanuhan nila si Senator Marcoleta. Ang pinagpaplanuhan nila, hindi naman para gurgurin pinagpaplanuhan nila si Senator Marcoleta para pabagsakin. I mean figure of speech na pabagsakin, paluhurin si Senator Marcoleta, patalsikin sa Blue Ribbon at hindi na mag-imbestiga. Sa pamamagitan niya yan, isa sa mga paraan, yung plunder na yan. Ibig sabihin, patahimikin. Hindi ho ba? Wala naman kami tinatarget Hindi katulad yung inyong
dating majority na talagang tinarget ang Senado para pababain yung rating. Again po wala dapat pagtakpan. Wala dapat po from the President, the Vice President, Senators, managot ang dapat managot. Tama. Kaya mag-repent na yung mga dapat mag-repent. Nako, yan na. Antindi ng babala na ito. Ni Cayetano. Pero sobra po naman ata na lahat na ng sisi binibintang sa ilang tao o ilang partido lang. Bakit po ba? Yung taas ba ng presyo ngayon, pagtaas ng gasolina, yung kawalan ng trabaho, handling ng mga cases ng OFW, yung flood control, yan po ay sisisihin nyo sa opposition. Yan po ay sisisihin nyo sa majority ngayon. So anyway, that's your privilege. Let's have the hearings, then let people judge. And yun ang advice ko sa ONCE. Maghanda na rin, mag-attend kayo. So rather than spewing out venom, calling us names, yung basura kasi tinatapon nyo, babalik din sa inyo, di ba? So kita nyo, yung mga tinawag nyo na names before is now all over the internet. Rather than debating... Bantayan po natin si Senator Rodante Marcoleta pati si Cayetano. Ito po yan, baka po pinagbabalakan nila ng masama. Wag naman po sana. Hanggat maaari po sa Blue Ribbon, ang gagawin ko po sa Blue Ribbon, siguro, mapayapa naman No, basta siguro ako hindi wala akong magagawa diyan. Ang mapapayo ko lang Senator Rodante Marcoleta, mag-pray, ingat po kayo. Kasi po baka po may nagbabalak po na masama sa inyo. 'Di ba? Yan ang nakikita ko sa sitwasyon ngayon Sorry ako yan nakikita ko itong si Residente pinagbabalakan nila ng masama. No, may nagbabalak ng masama. Ingat lang po. Pati kay Cayetano, pati sa mga Blue Ribbon mag-iimbestiga. Iba po yung kalaban natin ngayon. Hindi literal na big fish. Talagang ayaw nila may malaman. Baka may last resort yung mga yan Oo. Pag hindi nakuha sa plan A, plan B, mga pasok-kasong plunder, baka may final plan yan Hindi natin alam kung sino yan. The Tuesday night should not have ended that way. There's no need for the walkout. It would have taken us hours. Baka nga Monday o Tuesday pa matapos ang debate sa daming gusto magsalita. Ang problema, you refuse to listen to us. So, let me talk about many more things. What are the important numbers? Why we have to think about our democracy? Why good governance is important? I'll talk about that sa weekend. But importante, tonight, matulog kayo na nalalaman, meron kayong gobyerno na hindi sunod-sunuran lang. Meron kayong Senado na lalaban. Grabe, ganda ng salita mo. Meron tayong Senado na lalaban. Gusto ko to, ang ganda ng salita mo. Meron kayong Senado na hahanapin ang katotohanan. May mga senador sa majority na handang makulong, ilaban lang yung kanilang prinsipyo. Tama po yan. Hayaan nyo muna, magpakulong muna kayo ngayon. Pero pag may plunder na case talaga at mali-maleta talaga sa mga senador, dapat talaga makulong. Kahit sino pa yan. Kahit mga majority pa yan. Pero kung hula-hula lang nila yan, magpakulong muna kayo. Dahil pag natuklasan na ni Senator Marcoleta kung sino big fish, sabihin ko sa inyo, lahat mababaliktad. Ayon sa investigasyon Independent ang Senate. Tuloy-tuloy po ang intriga, kaya tuloy-tuloy din po ang pag-meeting namin. But our country is worth it. So if you ask me what can you do for us, pray for us. Pray that we stick together, that this majority will be given a chance. But pray then, di ba? Huwag kayo maniniwala sa mga comment sa Facebook. Iba doon talaga, bayad na. Pinapagana nila lahat yung trolls nila. Pinapagana nila. Cover up tight. Hawak nila ang budget. Hindi si Sara may hawak ng budget. Bakit si Sara may troll farm daw si Sara? Paano magiging troll farm nakatutok na kay Sara lahat? Hindi tayo pwedeng parang fraternity sa college na pag may rumble na, wala na akong pakialam kung sino tama at mali. Basta kampihan na lang yung blood natin kasi rumble na. Hindi po. If we love God, if we love our country, if we love the Senate, hindi pwedeng blind ang ating pagsuporta sa kahit anong grupo. So say a prayer. And habang may oras pa, yung gumagamit ng range of power for their own purposes,
This kind of miscalculation, sabihin nyo, may makukulong, may makakasuhan, we can make your life a living hell. Okay, hanggang dito lang po mga tayo. Grabe yung pasabog to. Mag-pray tayo. Unang gawin natin, huwag tayong gumawa ng kaguluhan, huwag tayong gumawa ng kaguluhan. Huwag itigil niyo yung mga kaguluhan gagawin nyo. Huwag yan. Basama yan. Gawin natin, i-pray muna natin number 1, si Cayetano at si Marcoleta. Pangalawa, ang suporta natin bilang sa social media dito tayo, itong mga pagpapayong ginagawa natin. Tulad ito ginagawa ko, pagpayuhan natin dalawa, na Senator Marcoleta, kung narinig nyo kami, Cayetano, mag-ingat po kayo sa kada pagpasok nyo o paglabas nyo. Yun po ang aming maiaambag sa inyo, ang taming pagpayo. Malayo kami sa inyo, hindi namin kayo pwedeng puntahan dyan sa Senado, baka pagkamala mag-rally pa kami, kaguluhan lang mangyari, matitrigger lang, hindi po pwedeng ganun. Kailangan na lang po namin payo na lang, mas mabisa po yun, kaysa lumabas ng mapayapa. Mas maganda, mapayapang payo na lang po ang bibigyan namin sa inyo. Ingat po kayo sa kada labas nyo. Hanggat maaari yung bodyguard nyo, kung 3, gawin nyo 9. Triplehin nyo. Opo, yun lang po yun. Hanggang sa mabuking na ang big fish po. Yun lang po ang mapapayo namin sa inyo. No? Maraming salamat. Napuno ko kayo ng bagong kaalaman, isang talakayan ng makabuluhan, at isang komentaryong punong-puno ng karunungan. Hanggang dito lang po, paalam po sa inyong lahat.